Ako po ay nakita ninyo na bugbog sarado na Hmm, sa lahat ng mga akusasyon ayan na po, ito na at 'to. lahat po ng mga ginagawa para halos araw-arawin tayo sa hearing sa Senado, sa Kongreso. Patikim pa lang po yan mga kababayan, dito sa video na 'to nagsalita na po itong si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa ginaganap na, prayer rally diyan sa Liwasang Bonifacio. Inisa-isa niya po ang mga posibleng dahilan kung bakit ginigipit itong, KOJC at itong si Pastor Apollo Kibuloy. At kung sino nga ba yung mga posibleng indibidwal ang nasa likod nitong panggigipit na 'to. Kaya naman, Senadora Risa Hontiveros, makinig ka sa mga banat nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Nagsalita na po siya diyan sa hearing na 'yan. Mula po noong, kinol out ni Tatay Digong na buksan ang mga libro itong mga congressman na 'to at, doon sa pagtatanong nitong si Ka Eric kaugnay diyan sa travel fund nitong si Martin Romualdez. At napakarami pa pong sasabihin nitong si Pastor Kibuloy dito sa pagsasalita niya diyan sa prayer rally na 'yan. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, paki-like naman po ng ating video at kung, nag-e-enjoy po kayo nanonood kay PH Update, mangyaring, pa-member na po kayo diyan sa baba. Sobrang mura lang po niyan 'no, pangkape lang 'yan 'no. Yung membership sa atin mga kababayan sobrang mura lang 'yan 'no. Saka yung, exclusive perks na makukuha niyo, napakatindi po. At, bago po natin umpisahan yaang, video na 'yan, yung mga mensahe nitong si Pastor Apollo Kibuloy, ah, sa mga dumalo dito sa rally diyan sa Liwasang Bonifacio, umpisahan muna po natin dito, sa sinabi nitong si Senator Robin Padilla, positibong pipirma si Mark Villar sa objection letter para kay Kibuloy. Tayo naman po dito, kung pipirma itong si Senator, Mark Villar, napakagandang balita niyan at kung 'di po siya pipirma, wala po tayong magagawa diyan, Senator Robin. Ang sabi po dito sa balita ng balita, naniniwala si Senator Robin Padilla na 51% ang tyansa niyang makuha ang pirma ni Senator Mark Villar para sa objection letter na naglalayong pigilan ang contempt order laban kay Kingdom of Jesus Christ KOJC Church Leader Apollo Kibuloy. Sana ang sentimiento, siguro hindi naman po, malamang sa malamang itong si Senator Mark Villar, kilala niya rin itong si ano, Pastor Apollo Kibuloy. Malamang sa malamang natatakot din siya sa posibleng matanggap niyang pangbabash. Puro followers niyo kasi mga dilawan, kaya kaya kung sakaling meron kayong desisyon, nagre-react diyan sa mga post niyo, puro dilawan. Oh, ah sa tingin natin, malaki yung tyansa na pumirma din itong si Senator Mark Villar diyan sa objection letter na 'yan. At sana pumirma siya 'no, pakinggan niya ang kanyang, mama bear, ika nga nitong si Senator Robin Padilla, nitong si Senator Cynthia Villar. Si Senator Cynthia Villar po kasi, ang pagkakakilala niya, yun yung kumbaga nagdesisyon itong si Senator, Villar, prinsipyo, at saka yung personal na pagkakakilala niya dito sa tao. Hindi sa hype, hindi sa matatanggap niyang pambaba sa social media. Hindi po 'yun. Ang, hindi binase nitong si Senator Cynthia Villar ang kanyang magiging, desisyon para pumirma do'n sa objection letter na 'yon, doon sa mga matatanggap niyang pambabas sa social media at, sasabihin sa kanya ng ibang mga politiko. 'No, hindi kagaya nitong si JV Ejercito, walang, yagbots, 'no? Na-bash lang siya ng konti, kumambyo po siya paatras, 'no? Yun po yung mga yun po yung mga politiko na kailangan po nating iwasan sa mga susunod na panahon. Huwag niyo na pong iboto yang si ano, matagal-tagal pa siya diyan, 6 na taon pa siya diyan. Wala tayong magagawa, nanalo si JV, 'no? Wala po tayong magagawa diyan mga kababayan. At ito naman po mga kababayan, ang sabi po dito sa report ng politiko, "No one can touch the gate or pick flowers in any of, Kingdom of Jesus Christ KOJC property without approval from former President Rodrigo Duterte who has been appointed as administrator of CERC asset." Ayun na nga ba sinasabi natin? Ah, kumbaga nakalagay dun sa gate, "Crocodiles not allowed."
Hindi daw po puwedeng pumasok yung mga crocodile doon sa, bakuran ng, kingdom. Bawal daw po yung mga crocodile do'n. Kaya do'n sa mga nagnanasa na makuha ang mga ari-arian, nabasyo po sila, 'no? Kasi sa tingin natin, yoong sinabi nitong si Kibuloy na kaya ginagawa sa kanya yung panggigipit, ginagawa sa kanya yung, gustong ipisara yung SMNI, mapakulong siya, ma-extradite siya, para makuha ang mga ari-arian ng KOJC. Kaso, mautak po sila mga kababayan. Kaya itong si Leila de Lima gusto niya pong pabuksan ang bank account nitong si Pastor Kibuloy at nitong Kingdom. Kaso, magaling po 'to, eh. No, napakahusay po ng desisyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy na gawing administrator itong si Tatay Digong sa lahat ng ari-arian ng KOJC. No, ngayon yung pera Senador Leila de Lima, sa tingin natin hindi gagawin yun, no? Hindi naman mga kawatan 'tong mga itong si Pastor Kibuloy, itong si Tatay Diggs, no? Di naman nila itatago sa ibang dami yung mga pera, no? Huwag kang mag-alala, hindi gawain ng mga Duterte magtago ng pera. Alam mo, Senator Leila de Lima, ang mahilig magtago ng pera, tanungin natin 'tong administrator. Tanungin natin yung mga dilawan. Merong bali-balita kaya daw lipad ng lipad yung isa diyan, nagdadala daw. Nagbibitbit daw ng milyon-milyon kaya lipad po sila ng lipad. 'Yun ang problema do'n. Oh, 'yan po ang problema natin dito mga kababayan. Kaya naman para dito kay Senadora Leila de Lima, 'wag mong ihalin tulad itong mga Duterte sa mga dilawan. Hindi gawain ng mga Duterte ang magtago ng pera, okay? Hindi nila wala sila do'n sa business na merong dami, maglalagay ng pera, bibigyan ng pera, ililipat yung pera do'n sa mga crony. Hindi gawain ng mga Duterte 'yon. Itong si Senadora Leila de Lima para talagang, kabisadong-kabisado niya ang gawain ng mga kawatan, no? Kaya bigla tayong napaisip, "Aba, ang galing nitong si de Lima, Kabisadong-kabisado niya gawain ng mga kawatan." Bakit kaya? Bigla gano'n, Kabisadong-kabisado ni Senadora Leila de Lima yung, gawain ng mga kawatan. Bakit kaya? Sagutin niyo po sa baba. Hindi po natin alam ang, kadahilanan kung bakit pagdating sa pagiging kawatan, kabisadong-kabisado nitong si Senadora Leila de Lima ang galawan nitong mga kawatan. At dito po sa bahagi ng video natin na 'to, meron na naman pong banat itong si Senator, Risa Hontiveros. Ito po ang matindi dito, dalawang OFW, hindi po natin alam yung lalaki OFW 'yun, 'no, yung mga nag-testify diyaan sa Senado. Isang OFW, pero kung i-generalize nitong si Risa Hontiveros ang mga OFW, parang lahat ng OFW, niloko nitong si Pastor Kibuloy. Ang tindi po. Ibang klase talaga 'tong ating senadora na 'to. Kung aanga-anga po yung, magbabasa sa kanyang mga punto de vista, mapapasunod po kayo sa kanya, yung mauuto po kayo dito sa babae na 'to. Ang sabi po niya, araw-gabi, kumayod ang mga OFW tapos imbis na mapunta sa pamilya nila, ang pinagtrabahuhan nila, pilit silang hinuhut-hutan. Grabe ka naman, madam. Pilit silang hinuhututan. Parang lahat naman ata ng OFW, hinututan ito si Pastor Kibuloy. Ibang klase po ito, ibang klase. Di na nga nakukuha ang sweldo nila, pinagbebenta pa sila ng kung ano-ano para lang makapag-remit, hindi sa kanilang pamilya, kundi sa kingdom. Sakit mo sa ulo, madam, no? Para dito kay Senator Amy Marcos, awit sa'yo, madam, sakit mo sa headache. Yan po ang gawain ng mga dilawan, no? Pagka meron silang isinusulong na narrative, lahat po, kunyari yung kahit isa lang ang naabuso doon sa industriya na yun, talagang idadamay po nila lahat. Mga kababayan nating OFW na nanonood po dito sa PH Update, mag-comment nga po kayo sa baba.
Comment po kayo sa baba kung isa po kayo sa mga inututan nitong si Pastor Kibuloy. Kasi ang dating dito ha, ang mga OFW, isang OFW lang nag-testify sa Senado, ang mga nakagad. Dapat yung OFW, hindi ang mga, ano ba yan, Senator Risa Hontiveros? Yan ang hirap sa atin dito Nagkakabulahan na naman po tayo mga kababayan. Ito po ang problema dito kay Senator Risa Hontiveros. Ngayon po, dito sa bahagi ng video natin na to, papanoorin na po natin itong mensahe nitong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga miyembro ng KOGC na dumadalo dyan sa liwa. Ito na po mga kababayan, magsasalita na siya dito. Ito na. Pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy! At ngayon, ako po ay nakita ninyo na bugbog sarado na sa lahat ng mga akusasyon Ayan na po. Ito na at to. lahat po ng mga ginagawa para halos araw-arawin tayo sa hearing sa Senado, sa Kongreso. At nakita ko kung ano ang pinagmulan ng sigalot ng bayan na ating dapat Pakinggan po natin ng maigi. Marami pong malalaman na sasabihin dito si Pastor na Kibuloy. malaman kung ano ang pinasimulan nito, bakit tayo ay nagkaroon ng discontentment sa ating mga puso, sapagkat nakikita natin na ang katarungan ay parang nawawala sa atin at ang karapatan natin at ang ating kalayaan. Mula po ito sa programa ng SMNI na mayroon tayong programang Laban Kasama ang Bayan at ito ay ang pagtuligsa at ating paglalantad ng kabulukan ng CPP, NPA, NDF. Isa po yun. Okay. Pero ang isa Tama. pong pinakamahalaga ay yung gikan sa masa Gikan sa masa. para sa masa ng ating former Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Nagpasimula po ito nung sinabi niyang buksan ang libro nung nakita nating ginigipit si Vice President Sara sa lahat ng paraan. Hindi Ayun po, yun talaga yung nag-trigger doon. Nag-umpisa po sa confidential fund. Binaboy itong si VP Sara sa social media. Kaya doon po na-trigger itong si Tatay Digong at pinagtanggol niya itong si Vice President Sara Duterte. Hinamo niya po itong mga congressman na to na buksan ang kanilang mga libro para magkaalaman na kung saan nga ba napupunta ang pondo ng House of Representatives. Kasi gustong pintahan itong si VP Sara sa publiko na kurakot. Yung confidential fund, binubulsa nitong si VP Sara. Yun po ang gustong i-portray nitong mga congressman na bumabatikos kay VP Sara. Ano magagawa? Siyempre, magsasalita dyan si Tatay Digong. Alam niya ang kalakaran sa loob ng House of Representatives dahil galing siya dyan. No, hindi rin natin siya masisi. Tuloy. natin alam kung bakit. Napakabait naman ang ating Vice President at napakatalino at napakasipag sa kanyang trabaho. Pagkatapos kinawawa rin siya doon sa Kongreso at pagkatapos nangusap ang ating Pangulo na ang libro ay dapat buksan. Correct. Kung ano ang nangyayari sa kaban ng bayan na nasa pangangalaga ng Kongreso ni Martin Romualdez. At ito ang naging ugat ng lahat ng ito na mula noon ay ginipit po ang SMNI. Ito po yun mga kababayan, yung travel expenses nitong si Martin Romualdez. Yan po, ang budget po ng travel expenses ng House of Representatives noong 2023 2.066 billion. Para po maintindihan ng ating mga kababayan. Tapos nagtanong itong si Ka Eric kung 1.8 billion ang travel expenses nitong si Martin Romualdez. Imbis na sagutin nitong mga tambaluslos na to, ang ginawa po nila, nagpatawag po sila ng hearing. Sino nagpatawag? Etong si Suarez na ngayon, Deputy
speaker na po siya dyan sa House of Representatives dahil sa pagsipsip niya kay Martin Romualdez. Tuloy po natin mga kababayan para ma-refresh lang yung utak ng mga kababayan natin dito. At ito ay inilagay sa alanganin, lalo na nung nagtanong si Ka Eric tungkol sa travel funds ng mga kongresista na 2.066 billion, ang nagasto 39.7 billion lang, million lang po, pala. ayan. Oh. Meron pa pong sobrang mga 2.27 billion. Kung hindi po isa't kalahating mga crocodile yung mga tao dyan sa House of Representatives, ang kailangan lang po nila more or less 50 billion sa loob ng isang taon sa kanilang travel expenses. Bakit nyo pinapatulog yung bilyong-bilyong pondo sa inyong mga account kayo dyan sa House of Representatives? Ang tagal na ng issue na yan. Ngayon, pagka matatapos ang taon, hindi po natin alam kung bumabalik sa National Treasury yung mga natitirang pondo na yan. Halimbawa, yung 1.399 million na yan, bumalik po ba yan sa National Treasury o noong Pasko pinaghati-hatian ng mga crocodile na to? Yun po ang tanong dito mga kababayan. Ang tanong ng taong bayan ay saan nalagay yon? Yun. Yon ang pinagmulan na ginipit na ang SMNI. At pagkatapos ginipit ang dalawa nating angkor. At pagkatapos sinundan pa ito ng CHATSA, yung pong tinatawag nilang People's Initiative na tinutulan ng bansang Pilipinas. At pagkatapos ng mga issues na yon, nasa puso ng bawat Pilipino sapagkat meron po tayong katwiran na alamin kung saan at paano ginagasto ng ating mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang pera ng taong bayan. Tulad ng sigaw natin, hindi naman nila pera yan. Kaya ito yung pinagmulan at ugat ng lahat ng ito na ako ngayon ang ginipit, pati ang SMNI, at halos linggo-linggo na wala nang hinto ang hearing doon sa Senado, doon sa Kongreso, kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinagsasabi. At pagkatapos ako'y ginigipit at tinatakot sa sabpina, sa warrant of arrest, itatatakot na ipakulong, at lahat ng ito diversionary tactic para malimutan ng tao ang tunay na issue na Correct. Tama po ang sinasabi nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Huwag po tayong madistract kung ano nga ba yung tunay na issue. Ang tunay na issue dito, yung People's Initiative, yung mga pondo na ilinagay sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na hindi naman alam nitong mga ahensya na yun na naglagak ng mga proyekto na para dito sa pondo para dito sa mga proyekto na kagaya ng AKAP, no? Ano po yan mga kababayan, katakataka yan, dapat talagang imbestigahan yan. Ngayon, ang nangyayari po dito, parang ginagamit itong issue nitong si Kibuloy para matakpan yung mga importanteng issue na dapat malaman ng ating mga kababayan. Ibang klase po. Talagang nagamit pa itong si Pastor Kibuloy para dito sa People's Initiative. Yung usaping CHATSA, yung pagbabago dun sa mga economic provision ng ating saligang batas, napakalagang usapin po niyan mga kababayan. Ano pa? Itong usapin ng AKAP Fund na hindi naman alam ng DSWD, nagkagulatan, biglang na merong naisingit na pondo na, biglang isiningit yung pondo na yan. Ito po ang mga mahalagang issue na dapat talakayin sa mga susunod na araw. walang iba kundi ang yung People's Initiative. Na alam natin hindi naman People's Initiative. It is a politician's initiative. Kaya Crocodile Initiative. na gusto nilang walain doon, pati yung open the books. Tingnan natin kung anong nangyayari sa mga pera ng taong bayan. Ngayon, gusto ko pong tayo ay bumalik sa issue na yon. Because this issue is more than me. It is the issue of the nation's democracy, at ito ay issue ng ating pamayanang Pilipino kung tayo ba ay aangat o babagsak
sa pamamagitan ng lideratong kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos at diyan sa Kongreso ni Speaker Martin Romualdez. Kaya yun po ang dapat nating pag-usapan ngayon. At ito po ang dapat na ating pagtuunan ng pansin. At lalo na po itong PI na to, na huwag buksan ang ating konstitusyon. Protect the Constitution. Sapagkat yan, pag binuksan, parang binuksan na ang Pandora's box. Hindi lamang po economic provisions ang makakalkal dyan. Correct. Wala na pong limit ang lahat ng gagawin dyan sa konstitusyon na yan. Lahat gagawin na, pati ang term extension. Ito po talaga siguro ang pakay. Ang term extension na itong mga namumuno ngayon ay hindi na maaaring alisin pa sa kanilang pwesto sa natatakdang panahon na ibinigay ng konstitusyon. Ito yung tinututulan ng lahat ng mga Pilipino. Hindi lamang tayo dito sa kingdom. Ang kingdom ay isa lamang sa mga segment ng sosyedad na ginigipit at pinepersecute, inuusig at winawala ang boses sa pamamagitan ng SMNI. Sapagkat ang SMNI lang po ang nagsasalita ngayon na hindi nabayaran. At ang SMNI lamang ang pwedeng magsabi ng katotohanan at ang SMNI lang ang pwedeng maging sounding board ng ating Pangulong Duterte. In fairness sa SMNI, talagang nation building po talaga sila. Pagka medyo sablay na ang ginagawa ng mga politician, kahit na kaalyado pa nila o kinandidato pa nila, tinulungan nila noong panahon ng kampanya, binibira po talaga ng SMNI. In fairness, okay tayo doon. At magsasalita ng katotohanan para sa ating lahat at ang ating pamayanan ay magkakaroon lamang ng kapayapaan kung tayo ay babalik sa katotohanan, sa pagbabalik ng ating karapatan at pagbabalik ng ating mga karapatang dinadaya tayo. Diyan tayo magkakaroon ng katahimikan. Kaya tutulan nating lahat mga Pilipino, it is beyond the kingdom, it is beyond my person. Ako lamang ang ginagawang ganito para mailihis ang issue na dapat nating tutulang lahat. Yan ay ang PI na yan. Marami pong meaning ang PI na yan. Dapat nating ibasura ang PI na yan. Huwag nating hayaang yan ay magtagumpay. Biro ninyo, ginagawa na nilang lahat ng paraan, underground, pamimili, kung ano pa, para lang maisulong ang bagay na ito at pagkatapos mamulat at magising tayo, tapos na ang laban at ito ay hindi para sa bayan kundi ito'y para sa kanila. Correct. Kaya dyan tayo kung bakit ako ginigipit, kung bakit ginaganito ang SMNI, sapagkat ang agendang ito. Sana yung iba nating mga kababayan, mamulat ang kanilang mata kung ano nga ba talaga ang layunin na ginagawang pag-iimbestiga nitong si Hontiveros, siyang investigasyon dyan sa House of Representatives para naman sa prangkisa ng SMNI. Mga kababayan, nakikita po kasi nitong mga gusto maging presidente, yung susunod na eleksyon, magiging tinik po nila sa lalamunan itong SMNI na to dahil napakalakas po to sa social media, sa totoo lang. Yun ang gustong mapigilan nitong mga politiko na to na magamit ng kung sino mang politiko itong SMNI sa susunod na eleksyon. Dahil nakikita naman nila na hindi sila inaayunan, lalo na itong si Tambaluslos, hindi sila inaayunan itong si SMNI at talagang nagkainitan po dyan. Si Tatay Digong, hinamon niya po itong mga congressman na to na buksan ng libro. Kaya ngayon pa lang, gusto na pong solusyonan nitong mga nag-aambisyon na mataas na posisyon sa ating pamahalaan sa mga susunod na panahon, itong SMNI na to. Na kanilang isinusulong ay really for term extension na hindi lamang 6 na taon manunungkulan kundi habang panahon na gusto nila. Naku, At ngayon, pag yan ay natuloy,
mawawala po ang posisyon ng Vice Presidente at ang maghahari ay ang Prime Minister sa katauhan ni Ni Martin Romualdez. Martin Romualdez. Yun na po yung Papayag mga ba tayo kababayan. sa mga bagay na yan, bansang Pilipinas? Hindi tayo papayag. Tututulan natin yan. Diyan tayo magkakaisa. At tayo ay sisigaw ng ating mga boses at sasabihin nating ipagtanggol natin ang ating konstitusyon, ipagtanggol ang ating karapatan, ipagtanggol ang ating kalayaan na ngayon ay sinisikil, at ibalik natin ang isyu ng pera ng taong bayan. Kailangang ipakita ng Kongreso at ni Speaker Martin Romualdez kung saan pumunta ang pera na hinihiling ng taong bayan na buksan ang libro at ipakita ang mga resibo. At pangatlo, dapat na ibasura ang Resolution number 10. Ang Resolution number 10 po ay certification lamang. Kung magre-report sila sa pera, it is certification, liquidation by certification lang. Ayun. Walang resibo-resibo. Kung ano na lang ang ilalagay doon, yun na lang. Ang hinihingi ng taong bayan, certification by liquidation with receipts. Kung saan pumunta, kung paano ginamit, at saan ginamit ang perang ipinagkatiwala sa kanila sa pamayanan na nandyan sa pagtitiwala ng Kongreso. Yan po ang ating issue na tatalakayin sa mga rallying darating pa, di lamang dito sa Liwasang Bonifacio. Hanggang hindi nasasagot yan, walang katahimikan dito sa bansang ito. Walang term extension, huwag galawin ang konstitusyon, open the books, and liquidate with receipts ang lahat ng mga pera na ginagamit ng mga nasa pamunuan. Ito ang sigaw ng taong bayan. At pangalawa, hindi pa po sinagot ng ating Pangulo ang lahat ng mga hamon sa kanya na dapat pangunahan na niya ang pagiging example sa hamon ng ating Pangulong Duterte sa kanya. Alam na po ninyo kung ano yon. At ngayon, magpapatuloy po tayong mananalangin sa isang maayos na pamamaraan kasama hindi. Ayun na nga mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po, mag-ingat po kayo lagi. Yun po ang naging mensahe na itong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga dumalo dyan sa rally, dyan sa Liwasang Bonifacio. Maraming salamat po mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. To God be the glory, hasta la vista, baby.